What's up mga tol? Nandito tayo ngayon sa Sutherland. Iniintay natin si Tita Carol kasi meron silang meeting ngayong araw. At ngayong araw magkukwentuhan ulit tayo tol. Dapat pupunta tayo doon sa magandang lugar na mapagpupwestuhan natin. Pero hindi natuloy kasi medyo maulan ngayon. Ayun, so tol, ngayon meron akong mga listahan dito para sa mga bagong OFW o mga nagpaplano pa lang mag-OFW na mga na-experience ko is kung sakaling makakatulong sa inyo magiging malaking bagay ito para sa inyo kasi ito may mga bagay ako na pagdaanan dito na sa loob ng isang dekada kong mahigit isang dekada na pag-abroad masasabi ko na rin na kahit papano may mga na-experience ako sa mga bagay na ito na kung matututunan nyo at ma-absorb nyo, hindi nyo na kailangan pagdaanan, diba? Para sa mga bagong OFW to. O sa mga nagpaplanong mag-OFW. So, umpisa na natin. Number 1 nga pala sa listahan natin. Ito, gumawa tayo ng listahan. Save and invest. Yan. Kasi, napaka-importante sa ating OFW dahil there's no such thing as unlimited money and resources. Lahat yan nauubos. Kaya dapat very wise tayo sa mga bagay na i-invest natin. O dapat kailangan tayo mag-impok in the near future kasi yung katawan natin hindi naman yan palakas ng palakas. Slowly nagde-deteriorate yan yung katawan natin, yung physical aspects natin at capacity natin nababawasan yan at nababawasan. Hindi natin yan mapipigilan yung pagtanda. Kaya dapat think ahead. Dapat handa tayo sa parating na future. Hindi yung puro pasarap. Yan. Kaya dapat handa tayo. Sabi nga nung teacher ko nung high school, ang sakripisyo ay isang bagay na ginagawa upang mas mapabuti yung hinaharap mo. Kasi kalimitang nangyayari tol, kumita ka ng 200,000, ang lifestyle mo tumataas din. Gusto mong bagong cellphone, gusto mong bagong kotse, gusto mong bagong bahay, which is hindi naman pangit. Pero kasabi nga nila, ang kalabisan pangit din. Kaya dapat choose wisely sa mga investment mo kasi yung pinaghirapan mo yan, hindi mo yan pinipitas, hindi mo yan kinukuha sa puno, titingala ka at aantayin mong mamunga. Kaya dapat yung pinaghirapan mong pera o paghihirapan mong pera, dapat lahat dyan maging matalino ka. Kasi iba na ngayon tol, mahirap ang buhay. Totoo, real talk tol, mahirap ang buhay. Hindi madali ang pagtatrabaho sa abroad. Dapat kahit habang bata pa tayo, isipin na natin paano pag nagkapamilya na tayo, paano kung nagkaanak tayo, nagkaasawa tayo, may mga breadwinner tayo sa pamilya natin, paano kung may mga bagay na hindi natin ina-expect na mangyayari, pwersahan tayong tumigil sa pag-abroad, paano wala tayong kikitain, di nga tayo lahat, dapat think ahead tol, be wise sa investment, mag-ipon. Kung meron kang bagay na napag-aralan mo, invest. Sacrifice tol for the future, for the sake of your children, for the sake of your grandchildren. Lahat yan makikinabang sa pamilya mo. Isipin mo yan lahat. Kailangan ko ba nitong bagong iPhone ganito? Kailangan ko ba nitong bagong Samsung nito? Kailangan ko ba ng bagong labas ng modelong sasakyan na ganito? If it is not a necessity, don't make it as your priority. Prioritize mo yung mga bagay na mas kinakailangan mo. Mas mag-grow ka sa future. Sinasabi ko sa inyo. Hindi, parang payong kapatid lang kasi lahat naman ng mga subscriber natin parang mga tinuturing ko ng mga kapatid dyan, kapamilya ko. At ayokong mangyari sa inyo yung pagkakamali ng iba na gusto ko i-apply nyo kung ano man yung pangaral na binibigay ko. Sundin nyo, yun. Number 2, eto, kalimitan, hindi natin maaalis sa mga pinito, sa mga kababayan natin, mga kabayan. Dati talaga, ganito yung mindset ko. Dapat maging mabuti ka, makisama ka. Totoo yan, tama yan, makisama ka. Pero sa mabuti lamang. Huwag kang makikisama dahil for the sake na nakikisama ka. Kung pangit yung pakikisamahan mo, kung pangit yung trabahong pupuntahan mo,
na medyo pawardi-wardi ka, makisama ka pero sa mabuti. Huwag kang makisama sa pangit. Kung alam mong palpak yung gagawin, bakit mo pakikisamahan? Dahil para uso ka. O wag ganun. Bola muna bago droga. Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna bago droga. O tara, number 3. Maiksi lang to, tol. Ito yung kalimitan na nalilimutan ng mga Pinoy na nag-abroad. Yung aalamin mo yung mga bagay na parating sa'yo. Kasi kagaya ito na experience ko nung nandito. Kasi pinalad lang naman ako sa awa ng Panginoon, kahit papano na-survive ko. Pero kung kayo ay nagbabalak mag-abroad, sinasuggest ko sa inyo na pag-aralan nyo yung bansang pupuntahan nyo o kung saan man kayo magtatrabaho para mas ahead kayo dun sa mga bagay na dadatnan nyo at hindi kayo masyashock. Take time magbasa, kahit manood kayo ng mga videos, pag-aralan nyo yung kultura ng bansa na pupuntahan nyo, yung mga rules and regulation nila, yung mga do's and don'ts, magiging malaking factor yan sa survival nyo pag nag-uumpisa pa lamang kayo ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Number 4 na tayo, tol. Have a set goal. Yan. Being an OFW is not permanent. Yan. Kalimitan kasi, tol, na hindi naman sa minamasama ko, ha. Yun yung bagay na naisip ko na dapat paghandaan ko in the near future. Yung financial stability para sa akin at financial stability para sa pamilya ko. Na-experience ko kasi to. Di ba natayenga ako sa Pinas. Napakasakit sa damdamin na pagbabalik tanawan mo yung mga dati mong kinikita na biglang na-halt yung ganong klaseng pangyayari, hindi natin inaasahan. Parang kumbaga yung mismong simpleng financial needs mo lang sa pang-araw-araw kukuhanin mo pa sa ibang tao na which is hindi maganda, 'di ba? Kaya dapat pinalad ako na napaligiran ako ng mga wise na tao na nagpayo sa akin at nakinig din ako na kung ano man yung investment ko ay dapat maging smart ako. Hindi ko ubusin sa good time, hindi ko ubusin sa barkada. Nasaan na ba tayo? Nawala na tayo. Ayun, mag-set ka ng goal kasi masakit sa damdamin yun, tol. Sabihin mo na 10, kahit 5 years ka nag-abroad, tapos nakauwi ka sa atin, tapos yung perang ipinundar mo na para sa future mo hindi napunta sa maganda. Napunta lang kung saan-saan, sa gala, sa magagarbong pangsamantalang mga pleasure o yung eat out na mga social na kainan, out of town. Hindi ko naman sinasabing masama mag out of town, pero very seldom kasi alam naman natin na mahirap kitain yung pera talaga, sa totoo lang. Kaya dapat maging wise tayo at mag-set tayo ng goal para yun yung magiging guideline natin upang makaon sa hirap, di ba? Ito, tol, ito yung kadalasang nalilimutan na napaka-importante. Maglaan ng oras sa pahinga. Magbigay ng quality time sa sarili at sa pamilya. Kasi yan yung magiging fuel natin para makapagtrabaho uli sa panibagong araw hanggang sa matapos natin yung kontrata natin o ma-achieve natin yung goal na kailangan natin bago tayo mag-retire o kasi yung katawan natin yan yung puhunan natin, tol. Yun kagaya nga ng sabi ko kanina na as time goes by yung strength natin nagdi-deteriorate din. Napapansin ko dati nung nasa abroad ako, nung nagbabarko ako way back 2009, napapansin ko yung katawan ko kahit 16, 17, 18 hours ako nagtatrabaho, baliwala na 18 hours na. Siguro may isang oras na pahinga. Parang wala lang. Ngayon na medyo after 12 years na ng pag-abroad ko, nararamdaman ko yung katawan ko na hindi nakagaya dati, na malakas pa rin naman yung pangangatawan ko pero hindi nakagaya dati. Kaya take time to rest. Yan yung napaka-importanting bagay na kadalasan nalilimutan nating mga kababayan na nagtatrabaho. Ito, tol, kapag nahihirapan ka na, balik tanawin mo kung saan ka nagsimula, kung gaano kahirap yung pag-a-apply mo dito sa bansang pinuntahan mo, yung mga pinagdaanan mo. Kung gusto mo nang sumuko, na homesick ka na, balik tanawan mo. Effective yun. Balik tanawan mo yung mga bagay na pinagdaanan mo bago ka makarating. Hindi naman lingid sa kaalaman natin. Pinagpala ka talaga kung nakarating ka sa ibang bansa kasi mahirap ang buhay sa atin, di ba, tol? Hindi naman natin may tatanggi yun. Kaya napakalaking blessing na kung makakarating ka sa bansa o kung saan ka man nagtatrabahong overseas. Take time to appreciate doon sa mga bagay na tinatamasa mo ngayon dahil pinaghirapan mo yan. Ngayon,
Sabi ko nga doon sa previous video ko, tol, nagtanim ka na, andyan ka na eh. Pinasok mo yan eh. Hanapan mo ng paraan kung paano mo labasan. Kasi walang pumilit sa'yo eh. Real talk, tol ah. Walang pumilit sa'yo mag-abroad, di ba? Ikaw ang nag-apply sa sarili mo. Ikaw ang pumirma ng kontrata. Pasensya na kung masasaktan kayo ah. Pero yun yung reality. Ngayon, kung susuko ka ngayon, ano na lang ihaharap mo sa atin, di ba? Kung ma-homesick ka, paglabanan mo yan, kayang-kaya mo yan. Napakaraming nangangarap na makarating doon sa posisyon na kinatatayuan mo. At hindi sila magdadalawang isip na palitan yung kinalalagyan mo kung ayaw mo na. Kaya seize the opportunity. Yun yung laging sinasabi sa akin ng kuya ko tsaka ng nanay ko. Kung hindi mo grab yung opportunity at kung hindi mo pag-iigihan yung opportunity na binigay sa'yo, makikita mo yung opportunity na yon na tinutupad ng ibang tao. Napakasakit sa damdamin na yung pinapangarap mo at matagal mo nang gustong mangyari sa buhay mo, itinupad ng iba dahil pinalampas mo yung opportunity na yun. Diba? Kaya huwag kang susuko. Kung nalulungkot ka, kung napapagod ka, marami kang mga taong pwedeng kausapin mo yung pamilya mo, magdasal ka. Yun. Eto tol, isa ring importanteng bagay ito. Huwag na huwag kang makakalimot sa mga taong nakatulong sa'yo at wag na wag kang makakalimot sa pamilya. Kasi kalimitan tol, habang hindi ako yun hindi ako yun. Never kong gagawin yun tol. Not in this lifetime, hindi ko gagawin yun. May mga tao kasi tol na hindi ko ma-express ng maayos na paraan, pero masakit mong pakinggan may mga taong nagbabago dahil sa pera. Maraming ganun. Pero wala naman wala naman akong taong kilalang ganun. Kaya dapat wag tayong makakalimot dun sa mga taong nakatulong sa atin bago tayong makarating dito, o wag natin kakalimutan yung pamilya natin dahil yan yung pundasyon natin para makasurvive tayo sa araw-araw. Imagine niyo na lang tol, sabi nga nila 'di ba, no man is an island. Kung nakakaangat ka ngayon, okay, salamat. Pero paano yung future? Tinalikuran mo na lahat, 'di ba? Dahil lang sa konting natatamasa mong ginhawa, which is hindi maganda, 'di ba? Kaya dapat pag nagkaroon tayo, make sure natin na lahat ng mga tao na pinagdaanan natin at mga tao na nakasama natin, naniniwala ako tol, na pag naging mabuti ka sa magulang, naging generous ka sa magulang, 3 times, 3 folds ibabalik sa'yo ng Panginoon yan. As far as I know naman, wala naman ako nakikilalang ganun. Pero yun, naobserbahan ko kasi na sa ibang tao siguro, o sa mga napapanood ko sa Tulpo. Yun, eto tol, ito yung wag na wag mong kakalimutan. Kadugtong to nung kabila. Always be humble. And don't forget to remind yourself to be humble. Always humble yourself. Wag makakalimot. Malakas ang ng negative vibes tol. Malakas ang hatak niyan. Kaya hanggat maaari medyo low profile lang. Hindi naman tayo nagiging masyadong arrogante. Kung kahit meron tayong kinikita na medyo angat naman talaga, hindi natin maitatanggi. Pinapayo ko lang sa inyo na always be humble, na huwag masyadong show off sa mga kinikita mo, sa mga kasi yan yung yan yung ugat ng inggit, di ba? Yun yung inggit, pinakamapangit na sakit yan. Yun yung sakit na hindi magagamot. Kaya hanggat maaari, iwasan nating maka-attract ng mga ganun. Kaya lang, low profile lang. At tahimik lang tayo, ngiti-ngiti lang, di ba? Yan sa mga bagong nag-a-abroad, ganun ang gawin yung ways tol. Kasi at some point may mga nakakaangat pa rin naman sa inyo na kahit paano hindi tayo dapat maging proud sa sarili natin. Maging proud tayo na in terms na hindi tayo magiging boastful o hindi tayo magiging arrogante. Next na, eto tol, growth is essential. Being a mature person and accept all your flaws. Ang ibig sabihin nun, kapag in denial tayo, naiiwasan natin yung development sa sarili natin. Kasi kapag masyadong highly ang tingin natin sa sarili natin at sinasabi natin, lang yan, nagawa ko na yan matagal na, hindi ako magkakamali. Kapag nagkamali ka, dapat accept mo at take it as a learning experience para sa sarili mo. Kung mature enough na tayo para tanggapin kung ano yung mga kapintasan natin o kung ano yung weaknesses natin,
mas mag-grow tayo as an individual. Kasi pagka alam mo yung kahinaan mo, alam mo kung saan ka mag-uumpisa. Unlike sa tao na nakapokus lang sa strengths niya at hindi niya sinisilip yung weaknesses niya, wala siyang room for growth. Diba? Yun yung napaka-strong na trait ng tao na kapag ka merong kanon at nag-abroad ka, napakalaking sandata nun, tol. Eto, tol, eto narinig ko lang dati. Isang magandang statement, maiksi lang to. Always fall forward. Maraming tao ang nagsasabi na mag-iwan ka ng backup plan. Bakit? In case na mag-fall backward ka, meron kang babalikan. Yun yung narinig ko na magandang statement. Why not fall forward? Pag meron kang naging frustration o meron kang naging kabiguan, fall forward. Tapos next na, eto na yung last, tol. Ito yung napaka-importante. Never underestimate the power of prayer. Napaka-importante niyan, tol. Yung power of prayer. Subok ko na yan, tol. Lahat ng mga bagay na pinagdarasal mo, sasamahan mo ng sipag, kabutihang loob at pagiging puro na ang intention mo ay walang magiging masama, mangyayari yan. Ipagkakaloob sa iyan. What much more na yung kung ganun yung klaseng intention mo, maraming tao magdadasal para sa iyo, di ba? Kaya never underestimate the power of prayer. Bakit? 10 years ago, nagdadasal lang ako na sabi ko, sana naman karoon ako ng magandang trabaho na sana may tumulong sa akin, magbigay sa akin ng pagkakataon. Hindi ko sasayangin yun. Sino maniniwala sa 18-year-old na bata na panay ang gala at panay ang gimmick, panay ang barkada? Sinong maniniwala na merong ganong klaseng mindset yung isang batang 18 anyos? Nasa katauhan ko noon na meron akong ganong mindset na wala akong kakayahan na makatulong ngayon, pero pag may nagbigay sa akin ng chance, pag-iigihin ko at sisiguraduhin kong magiging successful ako at babalik akong matagumpay kung ano man yung pagkakataong ibibigay sa akin. Sinong maniniwala? Kilala ako bilang talagang easy go lucky, gala ng gala, palabarkada. Siyempre, napaka-rare ng chance kung ganun yung klase ng trait ng isang bata, hindi mo talaga pagkakatiwalaan. Pero nagdasal ako noon, tol. Sino ba mag-aakala na tutulungan ako na may magpagkakatiwala sa akin? Sila tita, sila tito na tutulong sa akin na kahit papano magkaroon ako ng head start sa career ko, na yun, kahit papano awa ng Panginoon medyo umayos-ayos naman yung takbo ng karera natin. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa mga tumulong sa atin mula nung umpisa, sa mga nagtiwala sa atin. Tatapusin ko na tong closing remarks natin kasi mas medyo nagiging personal na yung pagkukwento ko. Ay, gusto ko lang namang may apply nyo sa sarili nyo yung mga nangyari sa akin na ilan sa mga listahang isinulat. Yung ilan naranasan ko, yung ilan naman ay nasaksihan ko sa ibang tao. Kasi kagaya nga ng sabi ng lolo ko, ang matalinong tao ay natututo sa kanyang pagkakamali, pero ang mas matalinong tao ay natututo sa pagkakamali ng iba dahil hindi niya na mararanasan yung pagkakamali na yun dahil natuto na siya sa pagkakamali ng iba. Ayan. Sa mga nagpaplano, tol, na pumunta sa ibang bansa, sana pagpalain kayo at sana panalangin ko sa inyo na magkaroon kayo ng long and prosperous and a successful career at sana balang araw at kung papalarin din kayo at ng Panginoon na makarating din dito, kahit papano siguro dapat magkita-kita tayo, o kung nasa ibang bansa man kayo, mag-chat tayo. Ito si Tito Tom, Tintong pala, signing out. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye. Thank you, Tol.